Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ang ating pag-uusapan ay tungkol nga dito sa nangyaring pagharang ng mga Chino, mga singkit sa barko ng mga Pinoy na maghahatid ng mga ayuda, mga pagkain at mga gamit ng mga ating kasundaluhan na nakatira sa BRP Sierra Madre. At sila nga ay hinarangan ng binomba ng tubig. Ay, naku, water, kaya nang kapang nalalaman. Binomba sila ng tubig, no? Habang naglalakayag. At ang isang barko ay nangalusot, pero yung isa ay bumalik kasi nga, hindi na makayanan yung malakas na presyo ng tubig. Kasi kung baka yan ay lumubog, no? Sa lakas ba naman yan? Yung nakalusot na barko ay nakarating doon, pero yung isa bumalik. Paano na yung abasto ng mga ating magigiting na kasundaluhan doon? No? Ay di kulang na. Tiis-tiis na muna. Tiis-tiis na muna. Total marami naman daing, no? Kawawa ang ating mga kasundaluhan doon, no? Kung makikita nyo guys, ang kanilang tinitirahan ay made of rusty na, no? Yung tinitirahan nila ay halos kalawang na lahat, no? Pati ang mga nagbabantay ay kinakalawang na din. Bakit kinakalawang? Doon sila nakatira ng matagal, hindi kasama ang pamilya, walang mapuntahang iba, kundi doon lang magtunganga at magtitigan, no? Kaya kinakalawang na din sila. Grabe, no? Ang hirap ng mga sundalo natin doon. Sa hinaba-haba ng panahon na sumadsadyang barko na yan. Ang pagkakaalam ko na noong 1999 pa yan sumadsad dyan. Ha? Ilang dekada nyo nang binabantayan yung mga isla na yan. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kayong napagawang quarters? Dapat yan managot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Dahil ang ating mga kasundaluhan ay naghihintay lang yan ng utos, no? Wala yan magagawa kundi sundin kung ano yung inuutos at kung ano yung mayroon ay pinagtsatsagaan, no? Yung mga politiko natin dyan, bawas-bawasan nyo naman yung mga pondo ninyo, ho? Maawa naman kayo sa mga sundalo na doon sa BRP Sierra Madre, no? Tingnan nyo ang kanilang mga tirahan, di ba kayo naaawa dyan? Ang lalaki ng mga bahay nyo, may mga mansion kayo, marami kayong sasakyan, unlimited travel, unlimited ang kanilang budget, no? Alam nyo na kung sino sila, ha? O matlayo pa ang 2024, pero ayan na nakapropose na ang kanilang mga budget. Diyan sila mabibilis. Kamakailan lang na itong si Tatay Digong ay pumunta ng China, no? Nag-travel siya. Kasi na-miss niya yung mga amigo niya. Yung mga amigo niyang si President, ano ba yung pangalan ng President na yun? Hindi ko basta yung president nila, na-miss niya yung kanyang amigo, yung presidente ng China. So pumunta siya doon. Di nagkumustahan sila. Yan yung picture, oh. Yan, di ba? Close na close sila. Besi niya nga eh. So, tumalay si Tatay Digong doon. Dinalaw niya yung besi niya. Tapos, nung umuwi siya, di nagkita naman sila ni BBM. No, ayan o, may picture nga din sila eh. Tapos, pagkatapos noon, ilang araw lang, ito na, binomba na ang mga barko na maghahatid ng mga pagkain at kailangan ng ating mga kasundaluhan na nasa BRP Sierra Madre. Anong klase yan? Best friend mo, di ba tinuturing mo yan na best friend mo ng ilang taon? Nagpakatuta ka nga dyan, Lolo eh. Lolo Diggs, di ba? Nagpakatuta ka nga dyan, Lolo Digong, ng ilang taon, noong 2016. Na ipanalo natin yung karapatan natin dyan sa mga isla dyan, no? Pero itong si Digongyo ay binaliwala kasi nga ito daw ay isa lang kasulatan sa papel, no? Panalo lang daw sa papel. Ibig na sabihin na walang visa. Imbis na hindi siya maging close sa isang nang-aagaw sa kanyang lupa. Pero anong ginawa nitong magaling na si Tatay Digong? No, nakipagkaibigan doon sa China. Kasi nga, iniba niya yung strategy niya eh. Di ba, kaalyado tayo ng Amerika. Siya naman daw ay magpapakatuta sa China. Siguro sa tingin niya ay para maging friends sila at para hindi agawin. Pero yung China, walang kaibigan niya, no? Pag gustong kunin, ay di kukunin. Kasi yung sinasabi nila, yung 9-9,
ay pag-aari daw lahat nila yon, yung nasasakupan ng 9-9. So kung papansinin mo guys, yung mapa ng China nakaharap sa China Sea. Yon. Tapos yung parang dila ng, hindi dila ka na, ganun ka, kung ano yung tinuturo ng dila ng China sa kanya na. Sa kanya daw lahat yan, yung tubig na yan, yung karagatan na yan. Liwanag naman na, ang layo-layo na di ba? Meron kasi tayo na yung 200 nautical miles. Yung mga isla na yan ay nasasakupan ng 200 nautical miles. So, maliwanag na pag-aari natin yan ayon sa international law. Tapos itong China ay pinagpipilitan na yung 9-line daw na parang hugis dila. Sa kanya daw lahat yun. Kalain mo yan. Napakalayo ng China. Pati nga yung isla ng Indonesia na super layo na ng China, meron pa sila doon pinag-aagawan na dalawa Indonesia at China. Ganyan katindi ang China, no? Nagtataka lang ako dito sa Digongyo na to, no? Alam niya nang may interest itong China sa ating mga isla. Nakikipagkaibigan pa. Grabe, nagpakatuta talaga itong matandang ito ng ilang taon, no? Tapos ngayon, hindi naman siya president, may pabisi-bisita pa nung nalalaman. Kala mo naman, napakalakas niya, ay bubombahin ka lang naman pala. Kaya, tapos ang dami-dami pa nagsasabi na ito daw si Digong ay the best president ever. Dumubog na naman ang Pilipinas dahil sa kanya Yung utang pa noon na hindi pa nababayaran, dinoble niya. Paano the best yan? Ito naman kayo kukuha ng presidenta. Ayan 1 year na ni BBM, hanggang ngayon wala pa siyang cutting ribbon. Paano yung sasabihin? The best. Samantalang mo take over niya kay Pino wala pang 1 taon, sunod-sunod na yung cutting ribbon niya. Ngayon, si BBM asan ang cutting ribbon niya? Ang natandaan ko lang na cutting ribbon niya, yung mga pabahay. Hindi yun masasabi na, malaking project. Ay, nako, mga DDS niya nagsasabing best president itong nagpalubog ng Pilipinas. Kilabutan kayo sa pagsasabi niyan, ha? Dahil ang totoo niyan, hindi yan best president, worst president yan. Saan kayo kumukuha ng resibo nyo na best president? Worst president nga yan O tingnan mo nga yung desisyon niya, nakikipagkaibigan sa China ng ilang taon nagpakatuta. Tapos ang resulta, bubombahin ka lang ng kanyon ng tubig. Sabi talaga itong Tatay Digong na to. Bakit pa ito tinawag na Tatay Digong? Dapat ito ay, na lang to, ay Digonyo na lang.